Kita nyo naman. Yun no? Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, samahan nyo nga ako sa testing center dahil magtitake tayo ngayon ng nursing care prometric exam. 12:45 pa nga exam natin, pero dahil excited tayo, magpe-prepare tayo na mas maaga. Alas 7 pa nga lang, nagising na tayo kaya tayo nakaligo na. Kapag pa nga lang, kinakabahan na ako na excited kasi first time ko na magtitake ng prometric exam. Pero bago tayo lumarga ito, mag-prepare muna tayo ng passport. At syempre dahil foreigner tayo, kailangan natin ng alien card. Dadalhin ko na rin itong laptop ko para kahit paano kung gusto mo kapag-review bago yung exam, makakapag-review pa tayo. Nakalagay din kasi sa voucher na kailangan magdala ng mga IDs. At syempre, bawal ang magutom. Kaya nagdala rin tayong dalawang Skyflakes. E doon naman napakaraming vending machine kaya pwede tayong bumili ng inumin na gusto natin. Alas 10 pa nga lang umalis na tayo ng bahay. Isa yan sa tip na kailangan natin tandaan kapag mag-e-exam tayo. Kailangan mas maaga tayo makapunta sa venue. Magbigay tayo ng allowance para kahit anong mga birya makapunta pa rin tayo at makarating tayo sa oras ng exam. Mahirap kasi kapag giri-giri na o yung tinatawag na alanganin na yung oras. Bukod sa matataranta ka na, may stress ka pa at the same time hindi ka pa makakapag-focus sa exam. Kadalasan talaga kapag mag-e-exam ako kahit pa paano nag-allowance ako ng isang oras o kalahating oras bago yung exam. Para kahit pa paano mas maaga tayo makarating sa venue at makapag-relax. Isang buwan nga lang din talaga yung pinaka-allowance ko ng pagre-review. Bukod sa pagre-review, ni-review ko rin yung flow ng exam. Kung ilan yung items, kung paano yung scoring, kung gaano katagal yung exam. At syempre nagkaroon din ako ng practice test. Kapag bago ako mag-exam, kailangan mo mag-practice test. Doon mo din kasi talaga malalaman kung papasa ko or hindi. Doon mo na rin matitest kung gaano mo naintindihan kung ano yung exam mo. Mahirap kasi nasasaba ka sa mga ganito na wala kang idea. Kaya advice ko lang sa mga mag-exam, kailangan din nating agahan, kailangan nating alamin kung ano yung exam. Advice ko rin na magbigay ka ng allowance sa pagre-review. Lalo na tong exam na to. Ang nursing care prometric exam ay meron siyang dalawang exam, English at Japanese. Ang dalawang exam ay kailangan mong ipasa para kahit paano meron kang chance na makapagtrabaho as caregiver dito sa Japan. Isa kasi to sa main requirements kapag mag-apply ka as caregiver. Lalo na sa mga magpapalit ng category mula sa ibang category, ngayon gustong pumasok sa nursing care category, kailangan mo may pasa ang dalawang exam na to. Kaya ngayon medyo kinakabahan tayo na excited kasi kahit paano ito na yung araw na hinihintay natin. Pagkatapos ng isang buwan na pagre-review, dito natin makikita, dito natin malalaman kung ano nga ba yung resulta ng effort na ginawa natin pag-aaral. Bago ako mag-exam, nagtanong na rin ako sa mga kakilala ko at sa mga kaibigan ko na nag-take ng prometric exam. Sabi nga nila mas madali daw yun ni Hongo. Mas nahirapan pang araw sila sa English. Ano narinig ko yun, medyo kinabahan na talaga ako. Kasi paano ba naman wala tayong idea pagdating sa mga terminology sa nursing. Nakakaramdam nga ako na mas mahirap ang English. Kasi nung nakaraan na nagpo-practice test ako sa English, medyo nahirapan din ako. Maraming mga medical terminology na kailangan mo talagang aralin. Bukod pa rito, syempre English yung exam. Sa totoo niyan, nag-take na rin yung mga estudyante ko. At na-perfect nila yun ni Hongo section. Kahit pa paano, medyo pressure na rin ako. Katulad din sabi ng mga naging estudyante ko, ang sabi nila, mas mahirap nga rin talaga ang English. Lalo na kung wala kang experience o wala kang idea sa medical terminology. Kaya habang nagpipidal ako, talagang hindi ko maiwasan talaga magdasal na magpasa ko itong exam na to. Siyempre, bukod sa mga pag-aaral natin, kailangan talaga natin yung dasal para kahit pa paano meron tayong guide sa exam. At habang papalapit nga ako ng papalapit sa testing center, medyo kinakabahan ako. Kahit na alam ko na mas maaga akong darating. Noong nakarang kasi, chinek ko na itong testing center na to. Hinanap ko kung saan para kahit pa paano, kung pupunta man ako, hindi na rin ako maliligaw. At pagkatapos nga ng 10 minuto ito, nakarating na tayo sa testing center. Itong buildingan to, sa 8th floor, dito located ang ating testing center. Noong nakaraan gumuwi na nga rin tayo dito, pero hindi ako pumasok sa pinakaloob. Kaya nung pagpasok ko, medyo na-miss din ako kasi napakaganda ng area. Akala ko nung una, ordinary building lang, pero pagpasok mo sa loob ay may mga ganito pa. Dahil sa 8th floor pa ang ating exam, sasakay muna tayo ng elevator. Sa totoo niyan, habang papalapit na tayo ng papalapit sa testing center, pray lang tayo ng pray para kahit pa paano may guide tayo. Nakabahan nga ako sa time na to kasi first time ko talaga na magtitake ng exam na ganito. Sobrang lapit nga lang talaga sa amin ang testing center na to kaya hindi ako nahihirapan ng paghahanap. At ito na nga, moment of truth. Ito ang pinakamukha ng venue. Ang may dala ng payong, dito natin ilalagay. Bago ka pumasok, nandito na yung kanilang mga notice. Nandito na rin yung guide nila. Dito na rin nakalagay yung mga kailangan at dapat natin gawin. Siyempre, dito din na nilagay yung mga bawal at pwede natin dalhin sa loob ng testing center. At bago nga tayo mag-exam, napapaihi ako, pumunta muna tayo ng CR. Sabi ko nga sa inyo kanina na paaga tayo ng dating kaya ito, pinalis muna tayo. Joke lang. Sabi sa akin kanina, ibalik na lang daw ako. Sobrang ko nga talagang aga pagdating ko dito. At pagpasok nga natin, may mga nakasabay din tayo ng mga mag-e-exam. Fast forward nga, ito, finally, nakalabas na tayo ng testing center. At praise guide, tayo ay nakapasa ng exam. Una, salamat sa Diyos kasi one take lang tayo ng exam. Kahit na kinabahan tayo ng una, buti na lang ay meron tayong guide ng Lord. Finally, nakapasa na rin tayo. Sa totoo niyan, pagkatapos ng pinaka-exam, lalabas sa screen mo or sa computer yung pinaka-result. Wala pa nga lang doon yung pinaka-breakdown ng score mo, pero may naka-indicate doon na pasado ka o hindi. Grabe guys, sobrang saya ko dito pagka
pagkatapos ko malaman na nakapasa ako. At itong kababayan natin from Benguet, nag-take siya ng Prometric Dairy Farm exam. Akala ko kanina ako lang yung Pilipino, buti na lang may nakasabay ako dito. Pero ang category na tinik niya ay Dairy Farm. Sabi niya sa akin, medyo kinabahan din daw siya kasi di niya alam kung papasa o hindi. Limited lang din yung time niya na pagre-review. Kaya kanina pagkatapos ng exam, di niya alam kung nakapasa daw siya or hindi. Dahil tapos na ang exam, pwede na natin tanggalin tong mask natin. Required kasi tayo na mag-face mask during exam para maiwasan natin ang coronavirus. So yun, napakasarap talaga sa pakiramdam na kahit papaano makita mo yung mga pinagpaguran mo, yung pinagpuyatan mo, at finally nakapasa na tayo ng exam. At para sa mga nagbabalak na mag-take ng Prometric exam sa nursing care, sana makapasa din kayo. At sana darating din yung time na makapunta kayo dito sa Japan para makapagtrabaho as caregiver. Good luck sa pag-review at good luck sa exam. Alam kong kaya niyo yan kasi kinaya ko. At dahil dito, uuwi tayo ng napakasaya. Uuwi tayo ng may ngiti ngayon. Dahil alam ko na napakahirap ng exam, hindi lahat nagkakaroon ng chance na makapasa nito. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa Diyos na kahit papano nagkaroon tayo ng chance na makapasa. Palagi ko, mamaya-maya niyan, sasarapan ko ang aking kakainin. At after ilang days, eto, nakita na natin ang result. Sa totoo niya, last year ko pa tinake to noong October 22, 2023. At ngayon ko pala na-upload dito sa my YouTube channel ko. Ang nag-issue nga pala nito ang Ministry of Health, Labor and Welfare dito sa Japan. Kapag mag-apply tayo as caregiver, ito yung hahanapin nila na legal document. Ito kasi yung katunayan na pumasa ako ng exam. 1, 2, 3. So, ito na nga, finally, naka-perfect score din tayo. Ang passing score nga pala dito ay 60%. Di ko rin expect na may papasa ko itong exam na to na perfect score. Yun lang!